isang sagradong calling from God. Kasi nga, ginamit niya ako upang magdala ng isang buhay, mag-aruga ng isang bata, at mag-guide sa kanya hanggang sa malakaran niya yung purpose ng God. Kaya nga, napakasaya ko nung tumanggap siya sa Panginoong Jesus. Kasi siya, yun yung the best na reward ko na kahit malayo ako sa Kanya, alam kong meron na siyang buhay na walang hanggan. Amen! So yun parang reward sa iyo bilang yung nakapagdala ka ng buhay na ngayon tinatahak yung landas na gusto mo din para sa Kanya. O nga naman o bilang nanay, paano mo na-overcome? Yun yung nararanasan ko ngayon. Kasi nga, di ba nagbibinata na siya. So, bilang malayo sa anak, di ba yung sitwasyon ngayon is busy na sila palagi sa cellphone, mabarkada na rin siya. So, yun yung biggest challenge ko kasi hindi rin sila masyadong close sa father niya. So, yung, alam niyo yung na dumarating yung time na nag-alala ako na baka mapariwara siya, baka may mangyaring masama sa kanya. So, wala akong magawa dahil malayo nga ako sa kanya. Minsan, bihira ko din siyang nakakausap kasi limitado yung pag-uusap. Kasi may trabaho ako, busy ako. Minsan, ayaw din niyang sumagot sa phone niya kasi busy siya sa cellphone, gano'n. So, yun yung the biggest na challenge ko na pinagdadaanan ngayon. Kasi nga, so, paano ko ito na-overcome? Paano ko ito na-overcome is yung kinukonek ko palagi yung sarili ko sa Diyos. Lagi kong inaalala yung promise niya na He is a very present help in times of need. Na kahit malayo ako sa anak ko, nandun ang Panginoon na naggagay pa rin sa kanya. Kaya, kampantip yun yung humuhugot talaga ako ng lakas sa pagkikipagrelasyon ko kay Lord. Kaya na-overcome ko yung takot ngayon. Mga sagot ninyo, ganda na hindi ko in-expect na gano'n ang mga sagutan. No? Ngayon, sa inyong tatlo, kasi nakita natin kanina, may mga kapatiran din na wala pang mga anak. Okay. Ano naman ang pwede ninyong ibigay na advice sa kanila? Kasi normally na mauna naman. At kung dapat mag-asawa mo na. Mag-asawa mo na kasi makakala nila. Pwede magkaanak ka agad. Instant. So, yun ang piece of advice na binibigay mo sa mga magiging nanay-to-be. So, wait lang. Kasi ang pagdating naman yan, may malaking challenge din. Hindi lang basta dumating. Kaya may iba ayaw na nila. Mas gusto na nilang mag-alaga nila sila ng pet, ng aso, ng pusa. Kasi yung pusa, aso, hindi maalis sa bahay. Pag kinalo mo, lang siya. Yung anak, pagka wala ka na, nawawala. Okay. Sa'yo, Fel, ano pwede mong maibigay na piece of advice sa mga magiging mother din? So, ito ang may advice ko sa inyo. Sa lahat ng mga nanonood din kasi ang daming camera. So, bilang isang ina, huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging makasarili. Kahit na dumating yung punto na nasasaktan tayo at gusto nating magdesisyon, lagi nating isaalang-alang yung damdamin ng ating anak. Dahil huwag tayong magdesisyon na to the point na magdudulot ito ng negatibong impact sa kanyang buhay. So, alalahanin natin palagi yung kanyang damdamin, yung kanyang kinabukasan. Kasi tayo ay ina. Tayo nagsasakripisyo para sa kanila. Okay. Pag-missionary ka sa pagsasabi. So, yun, ano ang piece of advice na pwede mo ibigay sa mga mothers at sa kayong mga magiging mother? Sa akin, sa murang edad pa lang ng mga anak ninyo, i-training na sila na magkaroon sila dapat sa Diyos. Yung sinabi niya, kasi yung lagi kong sinasabi sa kanila nung bata sila tayo, Proverbs
paulit-ulit na lang. Tapos, pag meron akong sasabihin, bago ko pa sabihin, inunahan na nila ako. Pati yung mga pamangkin ko. Yung train up a child on the way he should go so that when he get old, he will not depart from it. So, ano ko sa kanila yun, para Still sa puso nila, na huwag nilang makalimutan. Na habang bata pa sila, kumbaga, magkamali man sila, alam na nila kung ano yung mali at tama. Para sa paglaki nila, alam nila na nahulog sila kung paano yung dapat nilang desisyonan kung ito ay mali. Okay. So, palagpak ulit sa ating mga nagdalawa na lang ang exam nyo, dalawang tanong na lang. Yung pagiging Christian ba ninyo ay malaking tulong sa pagpapalaki ng inyong mga anak? May malaking influensya ba yon, yung faith ninyo, sa pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak? Sa sino ba ko na ikaw naman na yun? Opo, kasi kumbaga ang mga anak kasi nakatingin sila sa amin. Kumbaga kung ano yung nakikita nila, yun yung susundan nila. Para maging mabuting halimbawa kami, dapat nakikita nila kung ano yung sinasabi din namin. So, yung pagtitiwala talaga sa Diyos, na kahit may mga problema silang sasabihin sa amin, wala kaming ibang sasabihin kundi mag-pray tayo kay Lord. Magtiwala tayo kay Lord. So, yun ang palagi narinig nila. So, ano na yan? Dala nila yun. Praise God. Sa iyo, Normally. Nakatulong ba yung pananampalataya mo sa pagpapalaki sa anak? Gusto ba niya kahit makuha, hindi niya lagi mo sinasabi na hindi lahat ng gusto yes, darating tayo na maging proud tayo sa may sabi sa kanya, kung will the Lord, hindi. Kaya hindi natin Still. Napag-utusan lang po. Mag-video daw. So, kumbaga, kung meron man silang modelo, yung mga nanay nila, na mananampalataya, no? So, you felt. Sobrang laking tulong talaga. Kaya sabi ni Sister Fena, nakatingin sila sa atin, mga ina. So, naalala ko tuloy yung sinabi ng anak ko yung nag-uusap kami, sabi niya. Kasi di ba, nagbibinata na siya. Tapos ang sabi niya sa akin, ma, pag nag-asawa ko, sana yung katulad mo. Bakit niya nasabi yun? Kasi meron siyang nakita sa akin. So, mga nanay talagang ayusin natin yung ating kilos kasi tinitignan tayo ng ating mga anak. Okay. Isa na mong palakpak. Wala pong kopya yung mga yan. Itong mga tanong ko ay mga matitinding tanong ito. Okay, last na lang. Bago kayo i-release at makapagpahinga kayo. Ano ang kahulugan ito na lang, ano ang kahulugan ng araw ng mga ina sa inyo? Sa inyo ngayon ang simula. Ano ang kahulugan? Pag sinabi Mother's Day, what does it mean to you? Napakahalaga talaga ang Mother's Day na to. Special talaga na araw para sa atin. Kasi nga napakalaki yung role natin sa ating pamilya, sa mundong ito. Kaya nga tinawag tayong ilaw ng tahanan. Kaya maging ilaw tayo palagi sa ating mga anak at sa ating pamilya. Okay, the same question. Bilang isang dapat talaga tayo ang maging ilaw talaga sa ating, hindi lang sa ating lugar o kahit na especially sa social media, makikita nila dapat na tayo ay buwan. Okay, thank you. And lastly, Contestant number 3. Sinabi na nila, napaka-special talaga yung araw na ito sa lahat ng mga mothers, may mga asawa man, may mga anak na talaga. Special talaga kasi pinagkatuwalaan tayo ni Lord na
nagbibigay ng buhay. At ito yung panahon na anumang klase yung ina natin, pwede natin sabihin sa kanila yung pinamahal natin sila. Dahil sila yung nagbigay ng buhay sa atin. Hindi biro yung 9 months na nagdadala ka ng buhay. So maraming sinekripisyo ang nanay. So isipin natin na hindi biro yung mga ganon. Kasi ang gusto ng nanay is the best. The best she can give. Kasi ang nanay so amazing. Na kahit minsan ang tatay pero ang nanay Ba't nagiyakan na kayo? Paglalakad niya. really do what she can. The best. Kumbaga, ibibigay yung the best niya. Yun po. And, palakpakan natin ang So, again, salamat kay Ophel, kay Normaline, at kay Fe na nakasama natin sa ating talakayan. Na-bless po ba kayo? Amen! Salamat po. Salamat.